Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuguriang kambal, Nataniel na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inuhulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tunay na nga kapag ang Diyos ay nagsabog ng pagpapala, ito ay siksik, liglig at umaapaw. Natunghayan natin sa Ebanghelyo ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Muli siyang nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng pangingisda. Hinipon na naman tayo ng Diyos na ating mga pinagkakaabalahang bagay o kaya sa mga bagay na ating nakaugaliang gawain o kaya sa ating propesyon. Muli niyang itinuro ang lugar kung saan maaaring makahuli ng isda. Kung kaya nga't ito ang sinunod ng mga alagad na ihagis ang lambat sa bandang kanan ng bangka. Marami ang kanilang naging huli, mahigit 153. Ang bilang na ito ay sumisimbolo sa iba't ibang uri ng hayop. Ang 153 ay sinasabi ring mensahe na, "Ako ang Diyos." Sinasabi lamang sa atin na ang Diyos ay buhay at lagi nating kasama. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng pagkain, biyaya ng buhay, biyaya ng pagmamahal, at biyaya ng iyong walang hanggang awa. Maraming salamat dahil ikaw ay laging nandito sa aming tabi. Salamat dahil sa iyong muling pagkabuhay. Kami ay naging malaya sa aming mga kasalanan. Patuloy po ninyo kaming gabayan sa aming pag-araw-araw na buhay upang kami ay maging daluyan ng iyong awa at pagmamahal. Amen.